Ate Andrea, tama na po. Pakiusap. Huwag niyo na pong saktan ang kapatid ko. Tumigil ka na! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan dahil hindi ikaw ang nagpapakain sa akin! Bastos yung bibig mo, ha? Hindi! Hindi ako titigil hanggat hindi ka pumapangit! Mga agaw ka! Malandi ka! Hayop ka, Andrea! Rans, bilisan mo nga dyan. Magluluto pa tayo ng kakainin natin sa bahay eh. Magluluto pa rin tayo ng ititinda nating kakanin. Ito na nga po ate. Inayos ko lang itong mga pinamili natin sa palengke. Ang bigat kaya sa akin mo pinadala lahat eh. Mag-taste ka. Ikaw lang naman ang aasahan ko ngayon eh. At saka wag ka na magreklamo. Ako din naman na magluluto niyan pag uwi natin sa bahay eh. Sino pa nga ba? Nakakainis ka talaga ate. Ang pangit mo na nga, maldita mo pa. Ano sabi mo? Baka gusto mong hindi ka makakain mamaya. Totoo naman eh. Tingnan mo nga yung itsura mo. Hindi ka man lang nag-aayos. Paano ka magugustuhan ng crush mo niyan? Mabuti pa si Ate Andrea. Ganda niya. Maputi, tapos mabait pa. Di kagaya mo. Pangit na nga, masama pang ugali. Aba, sira ulo kang bata ka. Ate mo ako ha, baka nakakalimutan mo. Totoo naman eh. Crush ko nga si Ate Andrea eh. Ang ganda niya talaga. Sino? Si Andrea? Crush mo? Sus, hindi naman yun maganda eh. Yun na maganda sa'yo ha? Wala ka namang ka-taste-taste sa babae. Ba't ganyan ang tono ng pananalita mo ate? Parang ayaw mo kay Ate Andrea. Ayoko talaga. Ang plastic niya kaya. Pakiramdam ko hindi totoo ang pinapakita niya sa atin. Malakas talaga ang kutob ko na nasa loob ang kulo ng babae na yan eh. Nagtatago siya sa pagiging mabait niya para mahalin siya ng ibang tao. Sus, ang sabihin mo, ayaw mo sa kanya kasi naangatan ka niya at mas maganda siya sa'yo, di ba? Di kaya. Mas maganda pa rin ako sa kanya at isa pa, hindi yan taga rito sa atin eh. Hindi nga, bumibisita lang siya dito sa atin kasi nandito ang nanay niya. Oh, anong gusto mong gawin ko? Lahat na lang siya ang gusto, pati yung crush ko siya rin ang gusto. Lahat na lang talaga nakukuha niya. Eh baka nga nilalandi niya yung mga yun eh. Tama, baka nga nilalandi niya kaya siya ang gusto. Grabe ka naman kay Ate Andrea ate. Hindi naman siya ganun eh. Ang pangit mo kasi kaya hindi ka nagugustuhan ng crush mo. Huwag mo kang idami si Ate Andrea. Bakit? Akala mo ba magugustuhan ka rin ng Andrea na yan ha? Hindi ka din naman magugustuhan nun eh. Pangit mo rin kaya? So sabihin mo ka mo, inggit ka lang. Inggit ka na nga, selosa ka pa. Aba, buwisit kang bata ka ha. Ate mo ako ha. Ako ang dapat kampihan mo. Hindi, mas maganda pa rin sa'yo si Ate Andrea. Hoy! Bawiin mo nga yan! Bumalik ka dito, Rans! Inis na hinabol ni Alex ang kanyang kapatid habang pauwi sa kanilang bahay. Sanay na siya sa pagiging mapanukso ni Rans sa kanya, pero hindi pa rin maiwasang mapiko ng dalaga, lalo pat kinukumpara siya kay Andrea, na isa sa kanilang mga kapitbahay na pinakaayaw niya. Ayaw na ayaw kasi ng dalaga na kinukumpara siya sa ibang tao. Dahil pakiramdam niya wala na siyang halaga kapag naririnig niya na may mas nakakaangat sa kanya. Kinaumagahan ay nakita kaagad ni Alex sa trans si Andrea na nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Masaya nitong daladala ang matatamis ng ngiti at parang kumakanta. Ang ganda talaga ni Ate Andrea. Ay, Andrea ka na naman. Wala ka ng bukang bibig kundi Andrea. Puro na lang Andrea. Ay, anong gusto mo? Totoo namang maganda siya eh.
Ay naku, hindi ka talaga marunong tumingin ng maganda. Ate, may lahi kayang foreigner si Ate Andrea? Ang puti niya kasi. Ang kinis ng balat niya. Akala mo talaga isa siyang anghel na bumaba galing sa langit. Mamalay ko sa'yo. Bakit ba akong tinatanong mo? Wala akong pakialam kahit saan pa siya galing. Anghel sa langit, demonyo ka mo na nagpapanggap lang na maganda. Bakit papikong ka na naman? Nagtatanong lang naman ako na maayos eh. Hindi talaga kita maintindihan, ate. Eh bakit ba kasi akong tinatanong mo? Ano bang pakialam ko sa babaeng yan? Malay ko ba naman kung may alam ka o wala? Alam mo, ate, nag-iiba ka talaga kapag si Ate Andrea na ang pinag-uusapan. Insecure ka ba sa kanya? Ay nako, bakit pa nga ba ako nagtanong? Eh halata namang malaki ang galit mo sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Ako? Insecure? Sa ganda kong to, may insecure ako sa babae na yun. Baka siya ang ma-insecure sa akin. Hindi ko kaiingitan ng ganyang itsura, no? Nasa loob ang ulo. Ay, ewan ko sa'yo, te. Para kang baliw. Totoo naman kasi, wala namang maganda sa kanya. Pati ugali niya, baluktot. Oh, tignan mo na. Umiirap ka pa. Ang pangit mo talaga. Malis ka nga dyan. Ano ba maganda sa babae na yan at kinababaliwan ng marami? Tao din naman siya kagaya namin ah. Mas matangkad naman ako kaysa sa kanya. Maputi lang siya dahil sa Maynila lumaki. Lamang lang siya sa akin ng ilang paligo eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun, mas maganda na siya sa akin, no? Baguhan lang siya dito kaya dapat ilagay niya sa ayos ang kanyang sarili, ha? Ipakita niya dapat ang tunay niyang ugali, hindi yung nagpapanggap siya. Oh, Ate Alex. Tabi na dyan sa bintana. Makatingin ka naman kay Ate Andrea, parang anumang oras eh, susugurin mo ng titig mo eh. Galit na galit yarn? Gusto mo na naman ng away? Huwag naman si Ate Andrea. Tumigil ka nga! Hindi siya tinitingnan ko. Sus, hindi daw. Pero sinusundan niya ng tingin kahit saan magpunta si Ate Andrea. Tumahimik ka nga dyan. Wala kang pruweba na siya ang tinitingnan ko, ha? Alam mo ate, huling-huli ka na, todo tanggi ka pa. Tumigil ka na nga, Rans! Ayusin mo na lang yung mga paninda nating biko at buto. Kailangan nating makarami ngayon dahil wala kang babaunin sa Lunes kapag hindi tayo nakabenta. Sige ka. Sus, nasermonan ka lang ni nanay kagabi pero ayaw na ayaw mo namang nagtitinda. Ayoko talaga. Nakakabawas ng ganda. Wala nang mababawas sa ganda mo, te. Ubus na kaya. Wala ka naman kasing ganda eh. Bakit ka ba namumroblema? Ay, buwisit ka talaga. Ang lakas mo mang inis, ha? Ah, pikon. Tumigil ka na nga, Rans! Buong araw na nagtinda ang magkapatid ng kakanin sa kanilang baryo. Yun na lang kasi ang kanilang ikinabubuhay. Doon sila kumukuha ng pera para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. At pati na rin panggastos sa pag-aaral ni Rans. Hindi na kasi tumuloy ng kolehiyo si Alex dahil hindi na kaya ng kanyang mga magulang na paaralin siya. Kaya tumutulong na lang siya sa kanyang ina sa pagtitinda ng kakanin habang ang kanyang ama naman ay nakikisaka. Pagsapit ng gabi, habang naglalakad si Alex pauwi sa kanila mula sa kumare ng kanyang ina, dahil inutusan siyang maningil, naabutan niya si Andrea na naglalakad pasalubong sa kanya. Kaya hinarang ito ni Alex. Andrea! Uy Alex, ikaw pala. Saan ka galing? Gabi na, bakit nandito ka pa sa labas? Sa kumare ni nanay, inutusan ako maningil eh. Ikaw ba? May lalakarin ka yata? Gabi na rin bakit nasa labas ka pa? May ipupuntahan lang ako. May kikitain ka ba, jowa mo? Oh, ikaw may boyfriend ka na pala eh. Pakilala mo naman sa amin, sige na.
Naku, wala. Wala pa sa isip ko yung mga yan. Masyado pa akong bata para magkaroon ng kasintahan. Hindi pa rin naman payag sila nanay na magkaroon ako ng boyfriend eh. Plastic talaga tong babae na to. Kala niya maluloko niya ako sa pabebe effect niya. No way! Kilala ko ng mga galawan na ganyan. Masyado mahinhin pero ang totoo, gusto talaga niya akong sabunutan. Nasa loob talagang kulong yan. Alex? Alex, ayos ka lang ba, ha? Oo. Nasa na nga tayo? Oo. Sino ba yung kikitain mo? Yung jowa mo? Bakit naman gabi kayo magkikita, ha? Hindi nga. Wala nga akong jowa. Ano ka ba? Hindi ka naman kasi nakikinig sa akin, eh. Sino? Si Benedict. Ha? As in, si Benedict? Oo, bakit? Bakit naman kayo magkikita? Kayo na ba, ha? Niligawan ka na ba niya, ha? Ha? Hindi, kaya ko lang siya kikitain kasi may inutos sa akin si nanay. Mabilis na nakaramdam ng galit si Alex. Inis siyang lumapit kay Andrea. Bahagyang napaatras ang dalaga nang humakbang si Alex palapit sa kanya ng masama ang tingin. Nanatiling kalmado pa rin si Andrea habang hinintay ang sasabihin ni Alex. Malandi ka talagang babae ka. Sinasabi ko na nga ba talaga nasa loob talagang kulong mo. Kunwari ka pang mabait. Haliparot ka naman! Alex, ano ba sinasabi mo? Anong haliparot? Hindi ako haliparot, ha? Huwag ka na nga magpanggap. Ipakita mo ngayon ang tunay mong anyo. Hindi talaga kita aatrasan, ha? Hindi kita maintindihan, Alex. Bakit bigla ka nagagalit? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, Maang-maangan ka pa. Hindi ako tanga, no? Ha? Malandi ka, mga agaw ka. Alam mo bang akin lang si Benedict, ha? Ako ang dapat na gustuhin niya at hindi ikaw. Pero dumating ka kaya hindi na niya ako liligawan. Mga agaw ka! Hindi ko talaga alam ang sinasabi mo, Alex. Wala akong alam. Maniwala ka. Walang alam? Sigurado kang walang alam, ha? Wala nga. Wala pala, ha? Inis na naglakad papunta sa harapan ni Andrea si Alex at mabilis na sinugod ang dalaga. Hindi naman kaagad nakakilos si Andrea dahil hindi niya akalain na susugod si Alex. Galit na sinabunutan ni Alex si Andrea kaya walang magawa ang babae kundi ang dumaing dahil sa sakit na ginagawang pagsabunot sa kanya ni Alex. Aray, Alex! Tama na! Aray, masakit! Bitawan mo na ako! Masakit? Dapat lang yan. Kulang pa ang sakit na yan dahil mga agaw ka. Lahat na lang ng tao dito sa baryo ikaw ang nagugustuhan. Kesyo mabait ka at maganda. Hindi naman nila alam na isa kang haliparot at mga agaw. Ano ba? Wala akong inaagaw sa'yo kaya tumigil ka na, Alex. Anong wala? Marami. Simula nang dumating ka, lahat ng atensyon ng mga taga-baryo nasa'yo na. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Anong hindi? Kasalanan mo yun. Sana hindi ka nalang pumunta pa dito. Bumalik ka nalang doon sa tatay mo. Ano ba? Tama na. Wala akong ginagawa sa'yo, ha? Gulat na napatingin si Alex kay Andrea nang itinulak siya nito ng malakas. Dahilan para siya itumilapon at mapaupo sa lupa. Nanlaki ang mata niya at tumayo para muling sugurin ang dalaga. Pero mabilis na nakaiwas si Andrea sa bawat pag-atake niya. Takang-taka si Alex dahil sa bilis ng kilos ng babae. Nang mapagod siya sa pag-atake, napansin niya ang isang kahoy sa lupa. Dinampot niya ito at muling sinugod ang dalaga. Pero hindi pa rin niya ito natamaan. Bakit ang bilis mong kumilos? Alex, tumigil ka na. Wala magandang idudulot yung ginagawa mo.
Kalimutan na lang nating nangyari to. Umuwi ka na. Hindi! May sa demonyo ka ba at ang bilis mo makailag, ha? Ayaw kitang patulan, Alex, kaya umuwi ka na. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko siya nasusugatan sa mukha. Kailangan ko siyang masugatan para may dahilan ng mga tao na matawag siyang pangit. Hindi dapat siya maging maganda sa paningin ng ibang tao. Alex, tama na! Hindi na pinatapos ni Alex magsalita si Andrea. Mabilis na itong sinugod gamit ang kahoy. Walang takot niyang inatake ang dalaga. Ang mahalaga para sa kanya ay masugatan ang mukha ni Andrea. Dahil kapag nagawa niya yun, hindi na gagaling ang peklat sa mukha nito. At hindi na siya magiging maganda sa paningin ng lahat. Alex, ibaba mo yung kahoy! Takot ka? Takot kang masugatan ng kahoy na to, ha? Bakit? Kasi hindi mo na makukuha ang gusto mo? Wala ka ng malalanding lalaki? Dapat lang! Masyado ka kasing malandi kaya dapat lang na pumangit ka! Alex, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko nga inagaw sa'yo si Benedict? Wala akong alam sa sinasabi mo! Wala kang alam? Etong sa'yo! Aktong hahampasin na ni Alex si Andrea ng kahoy. Pero mabilis ang naging pagkilos ni Andrea, kaya hindi siya tinamaan. Nanlaki ang mga mata ni Alex habang hinahabol ang napakakalmadong si Andrea na tumatakbo para iwasan siya. May sa demonyo ka talagang babae ka eh. Bakit ang bilis mong kumilos? Pinapakiusapan kita, Alex. Tumigil ka na. Hindi! Hindi ako titigil hanggat hindi ka pumapangit! Mga agaw ka! Malandi ka! Muli siyang sinugod ni Alex. Mas mabilis ang galaw niya kaysa sa unang pag-atake. Pero wala pa rin siyang napala. Hindi pangkaraniwan para kay Alex ang nagiging kilos ni Andrea. Huminto siya para maghabol ng hininga. Pero nang tingnan niya ang dalaga, matalim na ang tingin nito pabalik sa kanya. Animoy aatakihin na rin siya. Bakit ganyan ka makatingin, ha? Gusto mo rin akong saktan? Sige, saktan mo ako! Ipakita mong tunay mong kulay. Hindi nga nagbabait-baitan ka pa! Alex, tumigil ka na kasi. Ayoko nga eh. May magagawa ka ba? Alam mo ikaw, simula nang dumating ka dito sa baryo, nagkakagulo na ang lahat. May mga nag-aaway ng mga lalaki dahil sa'yo. Maski nga mga bata, ikaw ang gusto eh. Pati nga kapatid ko eh. Hindi ko naman kasalanan yon at hindi ko rin alam kung bakit sila nagkakaganyan. Lahat na lang hindi mo alam. Palagi kang walang alam. Tama na nga yung pagpapanggap mo. Tayong dalawang nandito, ipakita mo na yung tunay mong ugali. Gusto mo talagang makita, ha? Oo, ipakita mo na nang malaman din ng ibang tao yung tinatago mo. Hindi nagsalita si Andrea. Nakatingin lamang siya ng diretso kay Alex. Susugurin ulit sana ni Alex si Andrea pero mabilis siyang napahinto nang sumilay mula sa mga labi nito ang dalawang pangil nito. Naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Habang gulat na nakatingin sa mukha ni Andrea. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil hindi niya akalain na makakakita siya ng pangil na bigla na lang umusli. Alam niyang hindi ito normal. Sa isang kagaya pa talaga ni Andrea na magandang babae, mahinhin at parang anghel ito nangyari. Tumalikod na si Andrea matapos ipakita ang matutulis na pangil. Habang si Alex ay hindi pa rin makakilos sa pagkatulala. Nanlamig siya sa takot. Napaigtad siya sa gulat nang biglang magsalita ang kapatid na hindi niya namalayang nakalapit na pala sa kanya. Ate? Huy, ate! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nakatulala dyan?
Rans, may aswang! May pangil siya! Rans! Ano ba sinasabi mo? Nasaan ang aswang? At anong pangil? Nababaliw ka na yata eh. Inutusan ka lang naman ni nanay na maningil eh. Hindi ako baliw! Nakita ko, Rans! Kitang-kita ko! May pangil siya! Halimaw siya! Sino bang may pangil? Sinong halimaw? Nainis na ako sa'yo ate ha? Si Andrea! Halimaw si Andrea, Rans. Nakita ko may pangil siya, inilabas niya. Halimaw nga si ate Andrea. Nakita mo? Nakita mo din ba ang pangil niya? Halimaw sa ganda. Ang ganda talaga niya, di ba? Ano, na-insecure ka na naman? Rans naman nagsasabi ako na totoo. Halimaw si Andrea. Hindi siya normal na tao. Demonyo siya. Ate naman, halimaw nga sa ganda si ate Andrea. Bahala ka na kung ayaw mong tanggapin yun. Buisit ka talaga. Aray ko naman. Makabato ka ate ha. Makinig ka nga sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Nandito siya kanina. Kausap ko. Tapos bigla niyang nilabas ang pangil niya. Alam mo te, gutom lang yan. Tara na. Umuwi na tayo at kanina ka pa hinihintay ni nanay. Ano ba? Nagsasabi ako ng totoo. Halimaw si Andrea. Tama na nga yan. Baka isipin kong tuluyan ka ng nabaliw eh. Ayaw mong maniwala sa akin, ha? Patutunayan ko sa iyong totoong sinasabi ko na isang halimaw yung Andrea mong yan. Tingnan ko lang kung magustuhan mo pa yan. Tara na ate, umuwi na tayo. Dahil ayaw maniwala ni Renz, ay nag-isip siya ng paraan para mapatunayan sa kanyang kapatid ang nakita niya. Kinabukasan ay may naisip na plano si Alex kung paano mabubuko ang babae. Isinama niya ang kapatid para makita nito ng harapan ang tunay na itsura ng hinahangaang dalaga. Ate, ano bang ginagawa natin dito? Eh di magtitinda. Ha? Bakit para tayong nagtatago? Paano tayo makakabenta niyan? Maghintay ka. Ipapakita ko sa'yo na totoong sinasabi ko kagabi na halimaw yung Andrea na yan. Hanggang ngayon ba naman? Ate, pagpipilitan mo pa rin yan. Sabi nang hindi nga halimaw si ate Andrea eh. Mas marunong ka pa sa akin. Ako ang nakakita sa kanya. Hindi ako nagbibiro. O sige, sabihin na nating halimaw nga siya at nakita mong may pangil siya. Eh hindi ka naman sigurado kung totoong pangil yun, di ba? Sigurado akong totoong pangil yun. Patutunayan ko nga sa'yo kaya maghintay ka. Ipapakita ko sa'yong halimaw talaga yung babaeng yan. Oh? Sige, pakita mo nga. Paano mo naman gagawin yun? Susundan natin siya kahit saan siya pumunta. Ha? Seryoso ko ba, te? Susundan natin si ate Andrea? Paano na yung pagtitinda natin? Magtitinda pa rin tayo habang sinusundan siya. Ay, nababaliw ka na nga talaga, ate. Tanggapin mo na lang kasi na mas maganda sa'yo si ate Andrea. Tanggap ko na yon. Ang hindi ko matanggap, bakit kailangan niya pang agawin sa akin si Benedict? Seryoso, ate? Bakit mo naman nasabi na inagaw niya sa'yo si Kuya Benedict? Naging kayo ba? Sa pagkakaalam ko kasi, hindi ka naman niya gusto eh. Sige, lakas mo pa. Iparinig mo pa sa buong baryo. Kulang pa ha? Ang assuming mo naman kasi, te. Hindi ka naman talaga magugustuhan ni Kuya Benedict kaya walang inaagaw sa'yo si ate Andrea. Kaya tantanan mo na siya, pwede ba? Hindi no. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang tinatago ng babae na yan. Makikita mo na totoong sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Ay, bahala ka, te. Ayos lang naman sa akin kasi palagi ko makikita si ate Andrea. Hindi kasi nakakasawa ang ganda niya eh. Ang lakas talaga ng tama mo sa kanya, no? Patay na patay ka talaga sa kanya, no? Siyempre, si ate Andrea na yun eh. Wala nang mas gaganda pa sa kanya, no?
Ewan ko na lang kung magustuhan niyo pa rin siya kapag nakita niyong halimaw ang babaeng yan. Kaya pala ang ganda niya at nagpapanggap na mabait dahil may malalim pala siyang tinatago. Alam mo ate, kaysa magselos ka kay Ate Andrea at Kuya Benedict, magtinda na lang tayo. Malayo na si Ate Andrea hindi na natin siya maaabutan. Hindi. Kailangan natin siyang sundan kahit saan siya pumunta. Kailangan kong mapatunayan sa'yo na totoo ang sinasabi ko. Ay, ang kulit! Pagpipilitan niya talagang halimaw si Ate Andrea. Talaga, hanggat hindi ka naniniwala sa akin, hindi ako titigil. Ipapakita ko sa'yo yung mga pangil niya. Paano naman ako maniniwala sa'yo? Hindi na ako bata, ate. Alam ko na kung anong totoo sa hindi. Pangil? Ano yun, vampira? Halimaw nga. Tingnan mo, kapag napatunayan kong halimaw siya, sinasabi ko sa'yo. Simula ng araw na yon, ay hindi na tinantanan ni Alex si Andrea. Isang gabi, ilang oras na nilang sinusundan si Andrea mula paglabas hanggang pag-uwi sa bahay niya. Pero bigo pa rin silang makita ang sikreto ng dalaga. Kaya panay na ang reklamo ng kapatid. Ate, pagod na ako. Ilang araw na nating sinusundan si Ate Andrea. Wala naman tayong napapala eh. Wala namang kakaiba sa kinikilos niya. Hindi, meron yan. Magaling lang siyang magtago kaya hindi natin nakikita. Ate, tama na. Halata namang sinisiraan mo lang si Ate Andrea. Hindi ko siya sinisiraan, no? Totoo ang sinasabi ko, Ranz. Kung totoo ang sinasabi mo, nasaan? Hanggang ngayon wala pa tayong nakikita. Ang galing niya kasi magtago kaya hindi natin nakikita ang pangil niya. Kasi nga, hindi naman totoong may pangil siya. Totoo yun. Kitang-kita nga ng dalawa kong mata. Wisit! Wisit! Ate! Huy, ate! Ba't mo sinisipa yung bunso? Tigilan mo yan, huy! Alin? Tong umbok na to? Ate, huwag mo nga sirain yan. Bakit? Wala naman laman yan eh. Anay lang ang laman yan. Pag ikaw talaga nanuno, ay nako, tigilan mo yan. Bahiyan ng mga duwende, no? Duwende? Naniniwala ka sa duwende pero sa sinasabi kong halimaw si Andrea, hindi ka naniniwala, ha? Magkaiba yun eh. Ang duwende, totoo sila. Paparusahan ka nila dahil sinisira mo ang bahay nila. Bakit naman ang bahay nila? Ate, tama na! Buwisit na Andrea yan! Buwisit talaga! Buwisit! Dahil sa inis ni Alex ay hindi niya tinigilan ng punso. Pinagsisipa niya ito hanggang sa tuluyang mawasak. Bakas sa mukha ni Renz ang takot dahil sa ginawa ng kapatid. Kahit paano ay naniwala siyang may nilalang na nakatira sa punso. Pero matigas lang ang ulo ng kanyang kapatid at ayaw magpapigil. Sapilitan na lang niya itong hinatak para makauwi na sila ng bahay. Kinabukasan ay nagising si Alex na masakit ang mga paa. Akala niya normal lang na sakit yun na palagi niyang nararanasan sa paglalako ng paninda. Pero laking gulat niya nang makitang namamaga ito. Ate, bakit sumisigaw? Anong nangyari sa'yo? Ranz! Ang paa ko! Aray! Ang sakit! Hoy! Anong nangyari dyan? Bakit namamaga? Natapilo ka ba? In fairness, bagay sa'yo ate. Hindi ako natapilok. Pagising ko, ganyan na. Ang sakit! Aray! Ano ba? Huwag mo akong tawanan dyan. Bagay naman kasi talaga yung paa mo eh. Pero seryoso ate, ano ba kasing ginawa mo at namamaga ng ganyan ang paa mo?
Wala, hindi ko rin alam. Ay, yung punso. Yung sinira mo kahapon. Ha? Hindi naman punso yun eh. Eh, sino gagawa niyan? Hindi ka naman natapilok. Imposible namang bigla na lang yan mamamaga ng walang dahilan. Dalawang papa talaga? Hindi ko din alam. Pero, baka si Andrea. Baka siyang may gawa nito dahil nag-away kami nung nakaraan. Baka kinukulam na ako ng babae na yun. Ayan ka na naman, ate. Si Ate Andrea na naman ang sisisihin mo. Walang ibang gagawa nito, Rans. Demonyong babae na yon. Halimaw siya. Malandi na, mga agaw at mangkukulam pa. Huy, teka ate. Saan ka pupunta? Kaya mo pa bang tumayo? Kaya ko. Susugurin ko ang babaeng yun at ipatatanggal ko sa kanya to. Ate naman, wala namang kinalaman dyan si Ate Andrea eh. Ni hindi nga kayo nagkita, di ba? Kaya bumalik ka na nga sa loob ng kwarto mo. Hindi! Patutunayan ko sa iyo mangkukulam ang babae na yan. Ang sabi mo, alimaw siya. Tapos ngayon, mangkukulam. Ano ba talaga? Makikita mo mamaya. Ate, nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Bumalik ka na sa loob. Hindi! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Hoy, Andrea! Lumabas ka dyan! Ate naman. Lumabas ka dyan sa lunggamong bruha ka! Mangkukulam na demonyo! Lumabas ka dyan! Hanapin mo ako! Tama na, ate. Nakakahiya ka. Hindi tayo dapat nahihiya. Yang bruha na yan ang mahiya! Mangkukulam! Lumabas ka dyan! Ano bang problema mo, Alex? Ate Andrea? Anong problema ko? Ikaw ang problema ko! Tanggalin mo to! Mangkukulam ka! Ha? Ano bang ginawa ko sa'yo? Kinulam mo ako! Halimaw ka! Tanggalin mo to ngayon din! Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ako marunong mangkulam, Alex. Huwag mo akong pagbintangan. Ayan ka na naman eh. Nagmamaang-maangan ka na naman. Ate, wala naman kasi talagang kinalaman si Ate Andrea. Inosente siya. Kakampihan mo talaga yan, ha? Umuwi na kayo at ipahinga mo yung paa mo, Alex. O kaya naman ipatingin sa albularyo. Dahil mukhang hindi na maganda ang lagay niyan eh. Ha! Kasalanan mo to eh. Ikaw lang naman may galit sa akin eh. Alex, wala akong galit sa'yo. Umuwi na kayo. Marami pa akong gagawin. Hindi. Hindi ako uuwi hanggat hindi mo tinatanggal ang pangkukulam mo sa akin. Alex, wala akong tatanggalin dahil hindi naman kita kinulam at hindi ako marunong nun. Pasensya na po, Ate Andrea. Ha! Sinungaling ka talaga! Hindi ako naniniwala sa'yo! Halimaw ka! Mangkukulam ka! Tara na, ate. Nakakahiya ka. Umuwi na kayo! Tinalikuran na lang nila si Andrea at bumalik sa loob ng bahay nito. Lalo namang nainis si Alex dahil pasakit na ng pasakit ang kanyang paa. Wala na rin siyang nagawa kundi ang bumalik sa kanilang bahay. Kinabukasan ay halos mapaiyak na ang dalaga dahil umabot na ang sakit at pamamaga sa kanyang binti. Dahil dito, naisip ng mga magulang ni Alex na dalhin siya sa albularyong si Mang Tony para ipagamot. Mang Tony? Ano po ba ang dahilan? Bakit namamaga ang paa ni ate? Ang sakit na po, Mang Tony. Hindi na po ako makalakad eh. Alex, may sinalbahe ka ba? Marami po yung sinasalbahe, hindi tera kasi. Tumigil ka nga! Totoo naman kasi. Totoo po bang kinulam si ate? Hindi tao ang tinutukoy ko. Halimaw po, meron. Si Andrea na halimaw.
Sabi ko na nga ba't mangkukulam ang babae na yun eh. Hindi. Hindi mangkukulam ang may gawa nito, kundi isang duwende. Naku, sinasabi ko na nga ba, ate? Pinarurusahan ka talaga ng mga duwende. Ano bang ginawa mo at pinaparusahan ka nila? Sinira niya po ang punso ng duwende. Sabi ko po sa kanya na may nakatira doon. Pero ayaw niya maniwala. Sigurado po ba kayong hindi ako kinulam ng bruha na yon? Hindi. Ang magandang gawin mo para bumalik sa dati itong katawan mo ay mag-alay kayo ng pagkain sa punso kung saan nyo sinira ang bahay nila. Humingi kayo ng tawad sa kanila. Totoo po ba? Hindi naman po yata totoo ang mga duwende. Wala na akong magagawa kung ayaw nyo maniwala. Pero ang mas magandang gawin nyo ay bumalik kayo sa kanila at humingi ng tawad. Hanggang doon na lang ang magagawa kong tulong sa inyo. Tara na ate, tulungan na kitang humingi ng tawad sa kanila. Yoko nga. Sigurado ba talaga kayong duwende may gawa nito? Wala namang laman yung umbok na lupa na sinira ko eh. Sigurado ako, kaya sige na. Pumunta na kayo sa nuno na sinira mo. Tara na ate, huwag ka na magreklamo kung gusto mo pang gumaling. Mabilis na naghanda ang pamilya ni Alex ng gagamitin para sa pag-aalay sa mga duwende. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Matapos maihanda ang mga pagkaing sinabi ng albularyo, ay pumunta na sila sa punso na winasak ni Alex at isinagawa ang pag-aalay. Mga duwende, patawarin niyo na ako. May dala kaming pagkain oh. Pagalingin niyo ako, sige na. Kaya nga po, patawarin niyo na po ang ate ko. Hindi naman niya po alam na may nakatira dito eh. Ibalik niyo na po siya sa dati. Pangako, hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Totoo bang nagsisisi ka na sa ginawa mo sa bahay namin? May duwende nga! Wow, astig! Hindi ka namin pagagalingin kung hindi ka naman natuto sa kasalanan mo. Dalawa sila? Nagsisisi na po si ate. Hindi na po niya uulitin yung ginawa niya. Gusto naming marinig mula sa kanya. Tama. Nagsisisi na ako. Hindi ko na uulitin. Nakikiusap ako. Pagalingin niyo na ako. Sige na. Pero kailangan mong ayusin tong bahay namin sinira mo. Dahil wala na kaming titirhan. Tama, may nakita kaming pwede mong pagtayuan ng bahay namin. Oo, kahit saan yan. Gagawin ko, pagalingin niyo lang ako. Sige na. Dun sa likod ng bahay na yun, maganda ang lupa dun. Sa likod ng bahay ni na ate Andrea? Bakit dun pa? Pwede naman sa ibang bahay. Doon namin gusto. Mas maganda ang lupa sa likod ng bahay na yon. Mataba. At saka isa pa, hindi ka agad makikita ng kahit na sino. Pero halimaw ang nakatira sa bahay na yan. Sigurado kung hindi yun papayag na magtayo kami ng umbok doon. Wala kaming pakialam, basta doon ang gusto naming tayuan mo ng panibagong bahay namin. Kapag hindi mo yun nagawa, ibabalik namin ang parusang ibinigay namin sa'yo. At mas malala pang sakit ang mararanasan mo. Oo na, gagawin ko na ang gusto nyo. Dahil sa napagkasunduan nila, ay tuluyan nang gumaling si Alex. Kahit pagalit na galit siya kay Andrea, ay lumapit pa rin siya dito para magpaalam kung pwede ba siyang magtayo ng punso sa likod ng bahay nito para sa mga duwende. Ha? Hindi pwede. Bakit dyan nyo itatayo sa likuran ng bahay namin ng bahay ng mga duwende? Dahil yun ang gusto nila eh. Hindi. Maghanap ka na lang ng ibang lugar, hindi dito sa bahay namin. Alam mo, Andrea, may pagkasugapa ka rin pala eh, no? Lupa lang sa likod ng bahay nyo, hindi mo pa maibigay? Kala mo naman ang laking bagay ng hinihingi ko sa'yo. Ate, ang ingay mo. Hinaan mo ang boses mo. Ito kasi, konting pabor lang, hindi pa mapagbigyan.
Bakit kasi punso ang itatayo mo sa likuran ng bahay namin? Ate Andrea, yun po kasi ang gusto ng mga duwende. Akala mo kasi niloloko. Baka sa tingin mo ba gusto ko rin magtayo ng bahay nila dyan sa likuran nyo, ha? Hindi, no? Wala akong choice. Pwede ba maghanap na lang kayo ng ibang lugar? Huwag na dito. Pangit talaga ng ugali ng babae na to, no? Sino ba naman kasi yung papayag na tayuan ng bahay ng duwende ang likuran ng bahay nila? Kahit sino naman tatanggi talaga eh. Sabihin mo, sakim lang talagang babae na yan. Yan ba ang anghel para sa'yo, ha? Ang pangit-pangit ng ugali. Ay, ewan ko sa'yo. Ang kulit mo rin ate, no? Buwisit talaga yung babae na yan, eh. Ang pangit ang ugali. Akala mo kung sino maganda? Pangit-pangit naman. Sa'yo pa talaga nang galing yan, ha? Tingnan mo nga sarili mo, te. Mukha kang pulubi. Isa ka pa! Buwisit ka rin! Lakas mo mga asar, ha? Wala namang nagawa si Alex kundi ang umuwing bigo. Pero dahil ayaw niyang maparusahan ng mga duwende, ay gumawa siya ng paraan para makapagtayo siya ng bahay ng mga ito nang hindi nalalaman ni Andrea. Pagsapit ng gabi, palihim siyang pumunta sa likuran ng bahay nila Andrea para magtayo ng bahay ng mga duwende. Dahil naman sa kuryosidad ni Rance sa gagawin ng kapatid, ay sumunod siya dito hanggang sa napansin na siya at pinayagang sumama kay Alex. Bilisan mo, Rance! Baka mahuli pa tayo eh. Alam mo naman ang ugali ng babae na yan. Ayaw pa naman nagpapatalo. Pinapahamak mo talaga ako, ate. Kung ano-ano na lang itong pinagagagawa natin. Hindi na talaga tayo mapapatawad ni Ate Andrea kapag nahuli tayo. Mas mabuti na to kaysa maparusahan ulit ng mga duwende na yon. Dami kasing pwedeng hinging kapalit, ito pa talaga eh. Dami namang pwedeng ibang pagtayuan. Paano kapag nakita tayo dito ni Ate Andrea? Mayayari tayong dalawa. Nakakahiya kapag nahuli tayo. Pati kila nanay, yari tayo. Kaya nga huwag ka maingay. Mahuhuli talaga tayo kung mag-iingay ka dyan. Tulungan mo na lang kaya ako dito. Sandali lang ate, sisilipin ko lang kung anong ginagawa ni Ate Andrea. Hindi ko siya nakita kanina eh. Waste ka talaga, bilisan mo na, tulungan mo na ako dito. Oo, may butas yung dingding nila oh. Nakikita yung nasa loob. Huwag ka naman maingay dyan. Ay, ang ganda niya talaga. Ganda na naman. Yang gandang yan, peke, kasi halimaw yan. Waste yung babaeng yan eh. So, singgit ka lang eh. Palibasa, wala kang ganda. Wala akong paki sa ganda niya. Halimaw yan. Mabilis na gumawa ng punso sa likuran ng bahay ni na Andrea si Alex. Wala na siyang pakialam sa mga mangyayari. Ang mahalaga sa kanya ay magawa na ang kanyang ipinangako sa mga duwende para hindi na ito maparusahan ulit. Habang abala sa ginagawa, ay bigla na lang lumapit sa kanya si Rance na takot na takot. Ate? Ano? Tulungan mo na ako dito para matapos na at makauwi na tayo. Si Ate Andrea kasi. Oh, ano problema mo sa kanya? Bakit? Nahuli ba tayo? Ako sinasabi ko na nga ba eh, dapat talaga hindi ka na sumilip. Kasi nakita ko siya. Oh, ano? Diba, nakita mo na siya? Dapat masaya ka kasi nakita mo na siya, diba? Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Parang takot na takot ka. Nakita ko siya, ate. Halin mo nga si Ate Andrea. Nakita mo rin ang pangil niya? Hindi lang pangil. Tingnan mo, bilis. Ay, sabi ko na sa'yo eh, halimaw talaga yung babae na yan. Hindi lang halimaw. Para siyang aswang, ate. Ang laki ng bakpak niya, oh. Huwag ka maingay.
Napatakip ng bibig si Alex dahil sa pagkabigla sa kanyang nakita. Pagkasilip niya sa butas ng bahay, kitang-kita niya kung paano nagpalit ng anyo si Andrea. Mula sa pagiging tao ay unti-unting naging halimaw ang itsura. Dahan-dahang lumabas ang mahaba nitong tila at pangil. Ang pakpak ay napakalaki nang ito ay bumuka. Aksidenteng nakalikha ng ingay si Alex, dahilan para marinig sila ni Andrea. Ate, tara na! Umuwi na tayo! Natatakot na ako! Ako! Aswang nga si Andrea! Tara na ate! Ayoko na dito! Tara na! At sa tingin nyo, saan kayo pupunta? Sa tingin nyo, makakaalis kayo dito, ha? Anong ginagawa nyo dito sa bahay namin ng hating gabi? Gusto nyo ba talaga ng away, ha? Ate! Ang lakas din naman talaga ng loob niyong pumunta dito sa bahay namin. Hindi ka talaga marunong makinig, Alex. Ang tigas talaga ng ulo mo. Demonyo ka! Hindi ka lang malandi! Aswang ka pa! At sa tingin niyo ba makakatakas pa kayo sa akin ngayong alam niyo na ang sikreto ko? Hindi ko na kayo hahayaang makaalis sa lugar na to ng buhay! At sa tingin mo rin ba hindi kami lalaban, ha? Lalaban kami kahit magkamatayan pa! Ate, wala tayong laban sa kanya! Hindi natin siya kaya! Wala rin tayong alam sa pakikipaglaban, kaya tara na! Tumakas na tayo! Kung ako sa inyo, ngayon pa lang magdadasal na ako. Dahil hindi ko kayong bubuhayin. Ate Andrea, hayaan niyo na po kami makaalis. Pangako po, wala kaming pagsasabihin na nakita namin. Magpapanggap lang kami na wala kaming alam. Anong wala? Hindi ako papayag! Itong sinasamba nilang parang anghel, mabait, maganda at mahinhin. Isa palang aswang! At sa tingin mo may maniniwala sa'yo? Sarili mo ang kapatid, hindi ka pinaniwalaan eh. Paano pa kaya ang ibang tao? Ate, wag na. Hayaan na lang natin siya. Tara, umuwi na tayo. Hindi! Aswang yan eh! Hindi dapat siya nabubuhay dito! Dapat nasa impyerno yan! Wala tayong magagawa. Hindi natin siya kaya, ate. Susugurin na sana ni Alex si Andrea, pero mas naunang sumugod ang aswang sa kanila. Buong akala niya ay siya ang aatakihin nito. Pero kay Rance ito dumiretso at mabilis na tinangay at inilipad sa ere ang binata. Ate! Tulungan mo ako! Ate Andrea, ibaba mo na ako! Parang awa mo na! Rance! Andrea! Ibalik mo ang kapatid ko! Ibabalik ko siya, pero wala nang buhay! Demonyo ka talaga! Dahil walang alam si Alex sa mga aswang, ay hindi niya alam kung anong gagawin. Sinundan lang niya ito hanggang sa makarating sa gubat. Pero naligaw siya at hindi na sila nasundan. Habang nag-iisip siya kung anong gagawin, ay bigla niyang naisip ang mga duwende. Mabilis siyang pumunta sa mga ito para humingi ng tulong. Oh, mga duwende! Magpakita kayo sa akin! Kailangan ko ng tulong niyo! Pakiusap, pagpakita kayo! Nandiyan ba kayo, ha? Alam ko nasa paligid lang kayo at lagi nakasubaybay! Magpakita naman kayo! Sige na! Alex, ano ba yun? Sigaw ka ng sigaw eh! Kaya nga natutulog na kami. At saka tapos na ba ang bahay namin? Wala kaming maayos na tiraan, oh.
Pasensya na pero kailangan ko talaga ng tulong nyo. Yung kapatid ko kasi dinala ng aswang sa gubat. Baka kung ano masamang gawin niya kay Rans. Alam ko may magagawa kayo dahil may kapangyarihan kayo, di ba? Tulungan nyo naman ako. Sige na. Alex, hindi namin gustong mangialam sa gulo ng mga tao. Ayaw naming masangkot sa kaguluhan nyo. Kaya hindi ka namin matutulungan. Maawa na kayo. Kahit para na lang sa kapatid ko. Pakiusap naman oh. Ang kulit talaga ng tao na to. Wala naman kaming kinalaman sa gulo nyo. Gusto lang naming mamuhay ng payapa. Kaya makakaalis ka na dahil wala naman kaming maitutulong sa'yo. Pero buhay ng tao nakasalalay dito. Maaatim niyo bang may mamatay dahil lang sa aswang na yon? Kahit na may maitutulong naman kayo? Ay, ang kulit! Hindi nga kami tutulong! Humingi ka na lang ng tulong sa kapwa mo tao. Mas may maitutulong sila sa'yo. Ayaw niyo talaga akong tulungan, ha? Ayaw! Ayaw! Kung ganun, hindi ko itutuloy ang paggawa ng bahay niyo. Bahala kayong matulog sa sira-sirang punso na yan. Hala! Naku, hindi pwede! Talagang nananakot ka pa, ha? Kahit anong sabihin mo, hindi kami tutulong. Tulungan na natin siya. Kawawa din tayo eh. Gusto ko ng bagong bahay. Sige na. Kawawa din kasi yung kapatid niya eh. Sige na, pumayag na kayo. Pangako ko, pagagandahin ko ng gusto ang paggawa ng bahay niyo. Yun! Tulungan na natin siya! Sige na, parang awaan niyo na. Oo na. Hindi ka namin matutulungan sa pakikipaglaban mo sa kanya. Pero may maibibigay kami na maaaring makatulong sa'yo para malabanan mo siya. Kahit na ano, basta matalo ko ang aswang na yon at mabawi ang kapatid ko. Una, maghanap ka ng buntot pagi na pwede mong gamitin. Mabisa yung pangontra sa mga aswang. Meron kami nun sa bahay. Yun lang ba ang gagamitin ko? Tapos ilagay mo itong mutya sa hawakan ng buntot pagi para mas malakas ang maging epekto nito kapag ginamit mo ito sa paghagupit. Mutya? Mutya yan ng asin, kaya mas gagana yan sa aswang dahil mabisang pangontra din ng asin sa aswang. Ay, salamat ng marami ha. Malaking tulong to sa akin. Makakaasa kayong gagandahan ko ang tirahan nyo. Siguruhin mo lang na ayusin mo ang bahay namin ha. Kapag hindi, baka kung ano pang magawa namin sa'yo. Oo, pangako. Sasama kami sa'yo sa pakikipaglaban mo. Titingnan namin kung tama ba ang pagkakagamit mo sa mutyang ibinigay namin sa'yo. Oo, maraming salamat ha. Nagsimula ng maghanda ng gagamitin si Alex. Dala ang buntot pagi na kinuha sa kanilang bahay at asin, ay muli siyang pumunta sa gubat kasama ang dalawang duwende. Hinanap nila kung saan dinala ni Andrea si Rans. Paikot-ikot sila sa gubat at nakaramdam na siya ng gutom at pagod. Pero nabuhayan siya ng loob nang may nakitang kubo. Mabilis siyang pumunta roon para sana magtanong sa kanila. Pero hindi niya akalain na ang kubong yun ay ang pinagkukutaan ni Andrea. Nadatnan niyang sisip-sipin na ng aswang ang dugo ni Rans gamit ang mahahaba nitong dila. Rans! Ate, tulungan mo ako! Pakawalan mo ako dito! Ayoko na rito! Papatayin niya ako! Buwisit! Hayop ka, Andrea! Anong balak mong gawin sa kapatid ko, ha? Pakawalan mo na siya! Papatayin ko na sana siya eh. Pero epal ka kaya hindi na matutuloy. Unahin na lang kita. Pakawalan mo ang kapatid ko sa pagkakatali at tayo magtoos! Gamit yung buntot paging dala mo? Sa tingin mo ba matatalo ako niyan? Nagpapatawa ka ba? Hindi naman ako hayop na madali mong masaktan eh. Ate, mag-iingat ka sa kanya! Malakas siya! Hindi mo siya kakayanin! Wala akong pakialam kahit gaano pa siya kalakas. Demonyo yung babaeng yan! Halimaw! Ang tapang mo ah. Sa bagay, bakit ba ako magugulat?
Sinusugod mo nga ako ng walang dahilan eh. Masyado ka kasing inggitera, kaya sugod ka lang ng sugod. Kulang pa yon. Masyado ka kasing malandi. Mga agaw ka din. Kaya dapat sa'yo, pinapapangit! Wala ako nilalandi, Alex. Sila lang itong nagkakagusto sa akin. Hindi ko kasalanan na mas maganda ako sa'yo. Matuto ka kasing mag-ayos ng sarili mo para kahit papano, may magkagusto rin sa'yo. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Sa tingin mo ba maganda ka pa sa itsura mo na yan, ha? Halos hindi ka na makilala sa kapangitan ng mukha mo eh! Kaya nga po, Ate Andrea, akala ko talagang maganda ka. Pero ang pangit nyo pala kapag nagpalit na kayo ng anyo. Tumahimik ka! Mga hayop kayo! Oh, hindi mo matanggap na pangit ang itsura mo ngayon? Natatakot ka bang wala nang magkakagusto sa'yo kapag nalaman nilang aswang ka, ha? Tumigil ka na! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan dahil hindi ikaw ang nagpapakain sa akin! Bastos yung bibig mo, ha? Dahil napikon na si Andrea kay Alex, mabilis itong lumipad patungo sa kinaroroonan ng dalaga. Naging mabilis rin naman ang kilos ni Alex kaya nahampas niya ang pakpak ng aswang. Nagulat pa ang babae nang makita niyang tumilapon ng bahagya ang aswang dahil sa lakas ng kanyang paghampas. Doon lang niya napagtanto na dahil yun sa mutya na nasa buntot pagi, kaya ganoon na lang ang naging epekto kay Andrea. Natuwa siya dahil akala niya matatalo na niya ang aswang at maililigtas na ang kapatid. Nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob na talunin si Andrea at sugatan ang mukha nito para hindi na siya maging maganda. Tingnan natin kung matatawag ka pa nilang maganda kapag nasugatan ko yung pagmumukha mo gamit itong buntot paging dala ko. Hindi ko nahayaang maging maganda ka pa. Umanda ka sa akin. Yon! Ang lakas ng hampas! Sabi ko na malakas talaga ang mutya. Mukhang matatalo na ni Alex si Andrea. Tingnan natin kung talagang matatalo na niya. Hindi naman porket may mutya ang sandata niya ay matatalo na niya ang kalaban. Nasa kanya pa rin ang kapalaran na talunin ng aswang. Ang astig! Ang lakas nga ng latigong to. Matatalo ka na si Andrea. Ayos! Kaya nga hindi mo na kailangan ng tulong namin. Talagang manonood lang kayo sa amin, ha? Oo naman. Ang sarap kayang manood. Kaya ko siyang talunin. Dapat mapapangit ko siya gamit ang latigo na to. Kaya mo yan. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Pustahan tayo kung sinong matatalo sa kanila. Palagay ko, ang tao ang matatalo ng aswang. Hindi pa niya gamay ang paggamit sa mutya eh. Oo ba? Kapag natalo, pipitikin kita sa noo, ha? Sige ba? Talagang nakuha niyo pang magpustahan, ha? Teka Alex, bakit kakaiba ang buntot paging dala mo? Bakit? Nagulat ka ba, ha? Huwag mong minamalit ang sandata ko dahil ito ang papatay sa'yo. May kakaiba nga sa buntot pagi na yan. Pasensya na kung masasaktan na kita ngayon, ha? Hindi ka na pwedeng mabuhay pa. Sige lang, tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Ate, mag-iingat ka! Muling sinugod ni Andrea si Alex pero naging handa na ang dalaga sa pagkakataong yun. Habang nakikipaglaban si Alex ay isa lang ang gusto niyang mangyari. Ang ibalik sa pagiging tao si Andrea para masugatan niya ang mukha nito. Nang sa gayon ay hindi na niya ito kainggitan pa. Dahil kapag pumangit na ang itsura ni Andrea ay wala nang magkakagusto sa kanya. Napapangiti rin siya nang isipin niyang magkakagusto na si Benedict sa kanya. Gigil niyang inatake ang aswang dahil inisip niyang ito na ang tamang pagkakataon para isakatuparan ng plano. Ate! Rans! Nakawala ka! Buisit! Gamitin mo tong asin! Sabuyan mo siya! Nagawa ko makawala sa pagkakatali niya. Tutulong ako sa'yo. Sabuyan mo siya ng asin kapag lalapit na siya sa'yo. Huwag na huwag ka magpapahuli sa kanya! Nanlaki ang mata ni Alex nang makita niyang hinarang ni Rans ang sarili, kaya ang mahahabang dila ni Andrea ay pumulupot sa kanya. Hinila siya ni Andrea at saka isinalya. Tumilapon ang binata sa malayo.
Nakita ni Alex ang dugo na tumatagas sa tagiliran ng kanyang kapatid dahil tumama ito sa sanga ng puno. Dahil sa galit niya sa aswang ay walang takot niyang sinugod si Andrea. Gamit ang buntot pagi ay walang tigil niyang hinagupit ang aswang hanggang sa ito'y bumalik sa pagiging tao. Ate, tama na. Halimaw ka! Dapat sa'yo mamatay! Hayop ka! Ate, wag! Tao pa rin si Ate Andrea, huwag mo siyang patayin. Pakiusap. Hindi ka dapat naaawa sa babaeng to. Muntik ka nang mamatay dahil sa kanya. Pero ate... Tama! At hindi ako mamamatay tao. Pero kailangan kong sugatan ang mukha niya para hindi na siya matawag na maganda ng ibang tao at hindi na rin siya magustuhan ng taong gusto ko. Ate, tara na. Sakit na ng tagiliran ko eh. Oo, pupunta tayo sa albularyo para magamot yung sugat mo. Mabilis na nilapitan ni Alex ang kanyang kapatid at iniwan na nila doon si Andrea na sugatan at nanghihina. Hindi na inisip ng dalaga na tapusin ang aswang dahil ang mahalaga sa kanya ay iligtas ang kapatid. Pero napapangiti si Alex habang iniisip ang itsura ni Andrea. Sa kanyang isip ay hindi na ito maganda kaya tumaas na ang kumpiyansa niya sa sarili na siya na ang magugustuhan ng mga tao sa kanilang baryo. Siya na ang pag-uusapan at hahangaan. Lalong-lalo na si Benedict. Nang makauwi sila, galit na mga magulang ang bumungad sa kanila. Halos mabugbog si Alex ng kanyang ina dahil sa sinapit ni Rance. Hindi naman masabi ang totoong nangyari dahil iniisip nilang hindi sila paniniwalaan. Kaya lalong nagalit ang kanilang mga magulang. Pero dinala pa rin nila si Rance sa albularyo para ipagamot ang mga sugat nito. Diyos ko po, ano bang nangyari kay Rance? Bakit punong-puno siya ng dugo? Pakiusap po, Mang Tony. Gawin niyo po ang lahat na makakaya niyo. Pagalingin niyo po ang kapatid ko. Ayoko na pong mabugbog ni nanay. Ay, ihiga mo siya sa kama. Kukuha lang ako ng mga halamang gamot. Opo. Ate... Shh! Huwag ka na muna magsalita. Pagagalingin ka ni Mang Tony. Ano bang nangyari? Bakit puro sugat kayo? Ang totoo po, may nakalaban po kaming aswang. Kaso ayaw naming sabihin dahil alam naming baka walang maniwala. Pero baka kayo po maniwala kasi albularyo kayo. Hindi ko na nga po sinabi kina nanay kasi baka lalo ako mabugbog. Ha? Kaya ba may dala kang buntot pagi? Opo. Napatay niyo ba ang aswang? Hindi ko po pinatay. Ang mahalaga lang naman po sa akin, mailigtas ko ang kapatid ko. Ay, mabuti na lang at hindi kayo napuruhan. Hindi rin malalim ang sugat na natamo ni Rance. Ibig sabihin, naniniwala po kayo? Oo, totoo naman talaga sila eh. Kung nagkataon na mas nasaktan niya ang kapatid ko, baka hindi ko pa siya binuhay. Mabait pa nga po ako kasi hindi ko siya pinuruhan eh. Nakilala mo ba ang aswang? Kilalang-kilala ko po, yung malandi na yon at mang-aagaw. Hindi ko makakalimutan ang mukha niyang napakapangit. Sa susunod, mag-iingat na kayo ha? Kung kailangan nyo ng tulong, nandito lang naman ako. Opo. Sa iyo ko na ipinagkakatiwala ang mga halamang gamot na ito. Pahiran mo lang ng langis na to ang sugat ni Rance. Dahil sa isiniwalat ni Alex sa albularyo, ikinagulat yun at lalong ikinagalit ng kanyang mga magulang. Mabuti na lang at nandoon ang matandang lalaki para awatin sila. Pagkatapos na lunasan ang sugat ni Rance, ay umuwi na rin sila. Todo sermon pa rin ang inabot ng magkapatid mula sa mga magulang nila pagkarating ng bahay. Pero alam naman ni Alex na dahil lang yun sa kanilang pag-aalala dahil nakuha pang pagsabihan sila na mag-ingat at huwag nang magpapagabi sa pagtitinda. Itinago naman ni Alex ang mutya na ibinigay sa kanya ng mga duwende. Nilagay niya ito sa kanyang kwintas para madala niya kahit saan siya pumunta. Kinabukasan paglabas ni Alex sa kanilang bahay para sana bumili ng makakain sa tindahan, ay napansin niya si Andrea na palabas din sa kanilang bahay. Nanlaki ang mata ni Alex nang makita niyang walang natamong peklat ang dalaga. Maganda pa rin ito at walang bakas ng sugat na para bang hindi sila nagkasagupa kagabi. Nabigla naman siya nang sumulpot sa tabi niya si Rance. Sumunod ang kapatid sa kanya dahil sa pag-aalala nito na baka manugod na naman siya. Bakit parang wala nangyari sa kanya? Natatandaan ko malalim ang pagkakasugat ko sa mukha niya. Bakit ate? Si Andrea kasi,
Hindi ba sinugatan ko ang mukha niya kagabi? Pero parang wala nangyari. Tingnan mo, ang ganda niya pa rin. Baka naman kasi dahil aswang siya. Ha? Hindi pwede. Kailangan niyang pumangit. Hindi siya maganda. Nakita mong tunay niyang itsura, di ba? Oo nga, pero wala na tayong magagawa doon ate. Nakita mo naman kung gaano siya kalakas kagabi, di ba? Hindi nga pwede. Kailangan niya nga pumangit. Hindi ako papayag na parang nabaliwala yung ginawa natin kagabi. Ate naman, tigilan mo na nga yung pagkaingitera mo. Mas lalo ka lang mapapahamak dyan eh. Hayaan mo na lang siya. Hindi nga pwede. Hindi ako papayag. Tanggapin mo na lang ate. Ayoko nang labanan mo pa siya. Mapapahamak ka lang eh. Alam mo namang muntik na niya tayong mapatay, di ba? Pero natalo ko siya. Nasugatan ko ang mukha niya. Nakakapagtaka lang dahil ang bilis humilom ng mga sugat niya. Dahil hindi naman siya normal na tao kagaya natin. Aswang siya ate. Hindi siya tao. Baka yun ang dahilan kung bakit mabilis maghilom ang mga sugat niya. Hindi ako papayag. Hindi! O anong balak mo ngayon? Susugurin mo na naman siya at sasaktan? Ate naman. Kung yun lang ang pwedeng paraan para ma-expose ang kasinungalingan ng babae na yan, gagawin ko. Ate, pinapahamak mo lang ang sarili mo. Pati na rin ang pamilya natin. Kaya tumigil ka na. Hayaan mo na lang si Ate Andrea. Hindi nga pwede, Rans! Ay, bahala ka sa buhay mo. Hindi na ako sasama sa'yo ha. Ayoko na. Hindi pa ako magaling. Eh di wag! Ay, ate. Si Ate Andrea. Paglingon ni Alex sa kanyang likuran ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Andrea na nasa anyong aswang. Hindi na sila nakatakbo palayo dahil mabilis silang sinugod nito. Dinagit sila ni Andrea at inilipad. Habang nasa himpapawid sila, napansin ni Alex na sa gubat sila dadalhin ng aswang. Ano ba, Andrea? Ibaba mo kami! Tahimik. Baka gusto niyong mamatay na dito, ha? Saan mo ba kami dadalhin, ha? Sa kubo niya tayo dadalhin ate. Ayun yung kubo niya, oh. Ano gagawin mo sa amin dito? Ibalik mo kami sa amin! Nang maibaba sila sa kubo ay bumalik sa anyong tao si Andrea at itinali ang kanilang mga paa at kamay. Halata sa kilos at itsura ni Andrea na talagang galit siya kay Alex. Alam naman ni Alex na gustong gumanti ng aswang kaya sila kinuha nito. Pero alam din niyang may lamang siya dahil hawak niya ang mutya na binigay ng duwende sa kanya. Hindi ko naahayaan na masabi niyo sa ibang tao ang sikreto ko. Kaya ngayon, dito pa lang, hindi na kayo makakatakas. Sisiguruhin kong mapapatay ko na kayo. Demonyo ka talaga! Pakawalan mo kami dito! Tanggalin mo ang tali sa kamay at paa namin! Halimaw ka talaga! Para saan pa kung tatanggalin ko ang mga tali na yan? Hindi na rin naman kayo makakalaban sa akin eh. Mga mahina kayo. Walang-wala ang lakas yung dalawa sa lakas ko. Kaya ko kayong patayin ngayon kung gugustuhin ko. Ate Andrea, ako na pong humihingi ng paumanhin sa ginawa ni ate. Pakawalan niyo na po kami, pakiusap. Ayoko pa pong mamatay. Huwag kang humingi ng paumanhin sa babaeng yan. Sinaktan ka niya, sinugatan at muntik ng mamatay. Kaya bawiin mo yun. Dahil kasalanan mo yun, Alex. Masyado kang sakim. Masyado kang makasarili. Bakit hindi mo matanggap na may mga taong nakakahigit sa'yo, ha? Hindi mo ba naisip na may ibang madadamay dahil sa kasakiman mo, ha? Alam mo, Andrea, sa baryong ito, nasa akin ang atensyon nila. Pero tuwing pupunta ka dito, sa'yo palagi nababaling yon. Kaya dapat hindi ka maging maganda sa paningin nila. Dapat nila makita na isa kang aswang! Hindi mo na maaalis sa akin ang kagandahang yon, Alex. Dahil natural sa kagaya kung may dugong aswang ang maging maganda. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi ako papangit. Kaya ba nawala ang sugat sa mukha mo kahit na malalim yon, ha? Oo, dahil may kakayahan kaming mga aswang na gamutin ang sarili namin gamit ang aming laway. Kaya kahit na anong gawin mo sa akin, hinding-hindi mo ko mapapapangit. Ate Alex, tama na. Humingi ka na lang ng tawad kay Ate Andrea. Kasalanan din naman natin kung bakit tayo nandito eh. Kung hindi ka sana nainggit sa kanya, hindi tayo hahantong dito. Humingi ka na ng tawad ate. Parang awa mo na. Ayoko pa mamatay eh. Hindi! Hindi ako hihingi ng tawad sa babae na yan. Sa isang aswang na kagaya niya, kailangan niyang mamatay. Kung ganon, Alex, wala na akong magagawa kundi sipsipin ang dugo niyong magkapatid.
Papatayin ko kayo at damhin nyo ang sakit kung paano ko kayo unti-unting patayin gamit ang mahaba kong dila. Ate Andrea, wag po! Maawa ka po sa amin, pakiusap! Nanlaki ang mga mata ni Alex nang makita ang pagpapalit ng anyo ni Andrea sa kanilang harapan. Kitang-kita niya kung paanong umusbong ang malalapad nitong pakpak sa likod at ang mahaba nitong dila na animoy espada. Ate, natatakot na ako! Aswang nga talaga siya! Ayoko pang mamatay, ate! Humingi ka na lang ng tawad sa kanya! Hindi ako hihingi ng tawad! Alam ko naririnig niyo ako! Magpakita kayo sa akin! Pakiusap, kailangan ko na tulong niyo! Ate! Mga duwende! Ay, ano na naman yun, Alex? Tulungan niyo ako! Pakawalan niyo ako dito para malabanan ko ang aswang na yan! Hindi ka na namin maaaring tulungan dahil natulungan ka na namin. Ibinigay na namin sa iyo ang mutya na pwede mong gamitin panlaban sa kanya. Wala nang hihigit pa doon. Pero may kapangyarihan kayo! Kaya natin siyang patayin kung magtutulungan tayo! Hindi ibig sabihin na tinulungan ka namin nung una. Makikialam na kami sa ayaw niyong mga tao. Ayaw naming makialam kaya gumawa ka ng paraan kung gusto mo talagang makatakas. Ha? Pero... Pasensya ka na, Alex. Ngunit wala na talaga kaming tulong na may bibigay sa'yo. Kung hindi niyo ako tutulungan, hindi ko itutuloy ang pagtatayo na inyong bahay. Sige! Kung ganon, di na rin namin kailangan maawa pa sa'yo. Kapag hindi ka tumupad sa usapan, parurusaan ka namin at kukunin upang maging alipin namin. Hindi mo kami malilin lang, Alex! Dahil walang napala si Alex sa mga duwende, nag-isip siya ng paraan para makatakas habang patuloy pa rin nagpapalit ng anyo si Andrea. Ate, wala na tayong takas. Humingi ka na ng tawad kay Ate Andrea at magmakaawa na palayain na tayo. Maawa ka naman oh. Natatakot na ako sa kanya. Ayoko pang mamatay. Ayoko! Hindi ako magmamakaawa sa aswang na yan. Hindi ko kailangang humingi ng tawad sa kanya para palayain tayo. Pero ayoko pa ngang mamatay, ate. Maawa ka naman. Hindi mo ba naisip na kahit magmakaawa tayo sa kanya, hindi niya tayo bubuhayin, ha? Aswang siya, Rans. Walang puso ang mga aswang. Iba si Ate Andrea. Humingi ka na ng tawad, ate. Ano gusto mong gawin ko? Lumuhod sa harapan niya, ha? Hinding-hindi ko yun gagawin. Kung gusto mong mamatay, wag mo ko idamay, ate. May mga pangarap pa ako. Ayoko mamatay dito. Hindi ko gusto madamay ka. Tama na yan. Wala na rin naman kayong magagawa. Dahil kahit na anong pagmamakaawa nyo, hinding-hindi ko na kayo patatakasin. Ate Andrea, alam ko pong may mabuti kayong puso. Sige na po, pakawalan niyo na po kami. Pakiusap, alam ko pong mabait kayo. Hindi po kayo kagaya ng ibang aswang na pumapatay. Palayaan niyo na po kami. Hindi ko na kayo pwedeng pakawalan dahil alam nyo na ang sikreto ko. Pwede nyo yung ipagkalat. Kaya bago mangyari yun, kailangan ko na kayong tapusin. Hindi po kami magsasalita. Pangako po. Itatago namin ang sikreto nyo. Huwag nyo na po kami patayin. Gusto ko pa pong mabuhay, ate. Hindi ako naniniwala sa inyo. Lalong-lalo na dito sa ate mo. Ate! Masyadong matigas ang puso ni Alex. Hindi niya kayang magmakaawa sa harapan ni Andrea para makaligtas sila. Nang maglakad papalapit si Andrea kay Rans ay kabadong-kabado na ang dalaga dahil lumalabas na ang mahaba nitong dila na handang itarak na sa leeg ng kapatid para sipsipin ang dugo nito. Oo na! Magmamakaawa na ako! Huwag mong sasaktan ang kapatid ko! Pakiusap! Pakawalan mo na siya, Andrea! Ako na lang ang patayin mo! Marunong ka naman palang makiusap eh. Bakit hinintay mo pang masaktan? Ate Andrea, patawad na po. Pakawalan niyo na po kami. Patawad, Andrea. Nangangako kong hindi ko ipagkakalat ang sikreto mo. Pakawalan mo na kami. Hindi na kita aawayin. Pangako yan. Ate, tingnan mo. Bumalik na siya sa pagiging tao. Hindi na niya tayo sasaktan. Alex, hindi ako masamang tao.
Hindi ako pumunta dito sa lugar niyo para manggulo. Nagbakasyon ako dito dahil namimiss ko si nanay. Kaya sana hayaan niyo ako makapagbakasyon ng payapa. Ayoko ng gulo. Magkaibigan sana tayo. Kalimutan na natin na nangyaring ito. Andrea, patawad Mabilis namang naniwala si Andrea kay Alex, kaya pinakawalan na nito ang dalaga. Nang matanggal na ang tali ni Alex, ay nakita niya ang isang kahoy. Dahan-dahan niya itong kinuha, pati ang dala niyang mutya ay kanyang inilabas. Habang patuloy na kinakalaga ni Andrea ng tali si Rance, ay mabilis namang sumugod si Alex sa kanya. Gamit ang kahoy at mutya ay hinampas niya ang aswang ng paulit-ulit. Ate, ano ba yan? Tama na! Itigil mo nga yan! Anong akala niya sa akin? Hahayaan na lang ang lahat, ha? Basta ganun na lang yon, ha? Madali pala siyang mauto eh. Pwes, nagkamali siya. Alex! Isa kang tuso! Wala kang kwentang kausap! Hindi ako papayag na ikaw na naman ang bida. Hindi ako tanga, Andrea. Alam ko nagpapanggap ka lang at sasaktan mo lang kami. Ate, itigil mo na yan! Ayan na. Nagpapalit na ng anyo si Andrea! Sino kaya matatalo sa kanila ngayon? Noong una kasing laban nila, tabla eh. Pustahan tayo uli. Si Alex na ang mananalo ngayon. Huwag kang bakampante. Mas malakas si Andrea, no? Puro galit lang at selos ang pinapairal ni Alex. May mutya naman si Alex. Wala rin niyang saysay kapag ganyang ugali ang nagtatangan sa kanya. Ate, ano ba? Tama na! Tumakas ka na, Rance! Bilisan mo! Hayaan mo na ako dito! Alex, napakasama talaga ng ugali mo. Wala ka ng pag-asang magbago. Nilamon ka na ng inggit at selos. Masyado kang sakim sa atensyon ng ibang tao. Andrea, mas masama ang ugali mo. Plastic at hindi nagpapakototoo. Kaya ikaw ang sakim sa atensyon. Pinagbigyan ka na at lahat-lahat. Pero hindi ka pa rin nagpapatalo. Ayaw mo pa rin ibabay ang pride mo. At sa tingin mo ba makukuha mo kami sa pagbabait-baitan mo, ha? Alam ko naman na hindi ka talaga mabait eh. Ang totoo talaga niyan, gusto mo talaga kaming patayin. Sana pala hindi ko na lang kayo pinakawalan. Sana tuluyan ko na lang kayong pinatay. Mga walang kwenta kayong lahat! Ate, tama na sabi yan eh. Hindi masamang tao si Ate Andrea. Huwag na kayong mag-away. Tigilan niyo na to. Makinig naman kayo sa akin. Nag-aalab sa galit si Andrea. Gamit ang kanyang mahabang dila ay inatake niya si Alex. Mabilis namang nasangga ng dalaga ang dila nito gamit ang kahoy na kanyang tangan. Dahil sa mutya na kanyang hawak ay mas malakas ang nagiging epekto ng mga atake niya kay Andrea. Muling sinugod ni Alex ang aswang, pero galit na si Andrea kaya hindi siya nagpatalo. Hindi na ako papayag na makawala ka pa dito. Sisiguruhin kong mapapatay na kita! Ate Andrea, wag po! Tingnan natin, dahil hindi rin ako magpapatalo sa'yo. Lalaban ako hanggat kaya ko! Napakasama talaga ng ugali mo! Ang sama mo, Alex! Ate, tama na nga! Hindi ka mananalo kay Ate Andrea. Mas malakas siya kaysa sa'yo. Hayaan mo siya kung gusto niya yung gawin, Rance. Siya rin naman na mag-aanin yan eh. Dapat ding matuto ang kapatid mong yan. Alex, ngayon pa lang mag-isip-isip ka na sa ginagawa mo. Kung gusto mo pang humaba ang buhay mo, itigil mo na to! Hindi ako titigil. Kahit na anong sabihin mo, hindi ako makikinig sa'yo. Ang tigas din talaga ng ulo mo, Alex. Hindi ka pa nadala sa parusang ibinigay sa'yo ng mga duwende. Gusto mo pa talagang pati ako parusahan ka. Wala kang pakialam! Buhay ko to at gagawin ko kung anong gusto ko! Masyado ka nang nalamon ng pagkainggit mo sa ibang tao. Hindi makakabuti sa'yo ang ginagawa mo. Ate, ano ba? Makinig ka naman sa akin. Itigil mo na yan! Hindi ako titigil, Rance! Muling sumugod si Alex pero mabilis ding nakalipad ang aswang kaya nakailag ito. Habang hindi nakatingin si Alex, ay ginamit itong pagkakataon ni Andrea para sugurin siya. Gamit ang matatalas na kuko, nasugatan ni Andrea si Alex sa braso.
Muli pa nitong inilabas ang kanyang mahabang dila at mabilis na inatake sa tagiliran si Alex. Napaupo naman ang dalaga dahil sa mga natamo niyang sugat. Hindi mo ako kaya, Alex. Nagkakamali ka ng kinalaban. Hindi ako basta-basta nagpapatalo dahil hindi mo ako lubos na kilala! Ate Andrea, tama na po. Pakiusap. Huwag niyo na pong saktan ang kapatid ko. Hayop ka, Andrea! Dapat sa'yo matuto sa mga kasalanang ginawa mo. Pumunta ako sa baryo niyo hindi para sa ganito. Pero dahil sa'yo, kinailangan kong ilabas ang tunay kong anyo para bigyan ka ng leksyon! Ate Andrea, ano pong gagawin niyo? Huwag niyo pong patayin ang ate ko! Umalis ka dyan, Rance! Tabi! Ate, wag po. Huwag niyo pong patayin ang ate ko. Ako na pong humihingi ng tawad sa ginawa niya. Pakiusap po. Wag, ate. Ate Andrea, wag. Rance, umalis ka dyan! Hindi mo kailangan magmakaawa sa kanya at humingi ng tawad! Hindi! Ate, tama na! Sumuko ka na kasi! Ayoko pang mamatay ka! Tumabi ka dyan! Kung ayaw mo mamatay din kasama ng ate mo! Hindi! Hindi mo siya pwedeng patayin! Rance, tumabi ka dyan! Hayaan mo siya! Hayaan mo siya sa gusto niyang gawin! Pinapatunayan niya lang na masamang nilalang siya! Hindi ako masamang tao, pero ginagawa niyo ako masama! Hindi ko gusto makipag-away sa inyo, pero kayo ang lapit na lapit! Patawad po! Hindi na po mauulit. Nagmamakaawa na po sa inyo! Tumabi ka! Hindi po! Parang awan niyo na, Ate Andrea! Huwag po! Hindi ko papatayin ang ate mo. Bibigyan ko lang siya ng leksyon. Kailangan niyang matuto sa mga pagkakamali niya. Ate! Ano gagawin mo? Umalis ka dyan! Umalis ka! Huwag kang lalapit sa akin, Andrea! Hindi kita papatayin, pero kailangan mong mapagtanto na hindi lahat ng taong nakapalibot sa'yo may masamang intensyon. Matuto kang tanggapin kung anong meron ka at pahalagahan ito. Dahil hindi lahat ng oras aayon sa'yo ang ibang tao. Tama na, aray! Masakit! Pag-iyak na lamang ang naisagot ni Alex nang sugatan ni Andrea ang kanyang muka. Hindi na niya kayang lumaban dahil malakas ang aswang. Hindi nga siya nito pinatay, pero nag-iwan naman ito ng marka sa kanyang muka. Maging silbing aral sa iyo ang marikang yan. Tandaan mong masama ang ugali mo, kaya ka nagkaroon ng peklat sa mukha. Hindi! Hindi! Ate! Salamat po, Ate Andrea. Hindi ko kayo papatayin. Ito na ang huli nating pag-aaway, Alex. Magbago ka na sana. Tara na, Ate Alex. Hindi! Alex, ang sama talaga ng ugali mo. Dahil dyan, pinabawi na namin sa iyong mutya. Hindi ka karapat-dapat na tagapag-alaga niyan. Walang ginawang masama sa'yo si Andrea, pero dahil sa kasakiman mo at sa pagiging selosa mo, muntik na kayong mapahamak na magkapatid. Tuluyan na silang iniwan doon ni Andrea, habang ang mga duwende sumunod sa babaeng aswang para makiusap kung pwede silang magtayo ng punso sa likod ng bahay nito. Pinayagan naman sila ni Andrea. Sumama ang mga duwende sa babaeng aswang at gumamit sila ng kapangyarihan para maglaho. Naiwan naman ang magkapatid. Habang si Alex ay inis na inis pa rin sa babae, lalo na't hindi niya makakalimutan ang ginawang pagsugat ni Andrea sa kanyang muka. Ate, tara na. Paano na ako nito, Rance? Hindi ako pwede makita ng ibang tao na ganitong itsura ko. Hindi ko alam kung paano ka matutulungan, ate. Pero mas mabuti na rin yan para matuto ka na sa kasalanan mo. Di nga pwede! Paano na ako magugustuhan ng ibang tao, ha? Wala na magmamahal sa akin kagaya ng dati. Pandidirihan na nila ako. Paano na ako? Ate, mas mahalaga pa rin sa'yo kung anong iisipin ng ibang tao sa itsura mo. Hindi mo ba naisip kung anong iisipin nila dahil sa kapangitan ng ugali mo? Lalo ka nilang lalayuan dahil sa kasakiman mo. Magbago ka na. Para sa sarili mo, pakiusap lang. Kasi naman Alam mo ba kung bakit hindi ka nagugustuhan ng mga tao sa baryo natin? Dahil sa ugali mo. Ang maldita mo, ang arte mo at napakasilosa pa. Inggitera pa.
Yan ang palagi kong naririnig. Kailan ka ba magbabago? Hindi ka naman pangit eh. Yung ugali mo ang totoong nagpapapangit sa'yo. Dahil yun lang naman ang meron ako. Hindi! Kahit wala kang magandang muka, basta mabuti ang puso mo, mamahalin ka ng ibang tao. Pero hindi mo ginawa eh. Maganda ka na sana, pero ang lagi nilang dahilan ay ang ugali mo na wala namang kabuluhan. Pinahamak lang tayo oh. Munti ka pang mamatay. Dahil aswang si Andrea, aswang siya! Halimaw! Hindi dapat siya mabuhay! Aswang nga siya ate, pero mas may puso pa siya kaysa sa'yo. Naisip mo ba yun ha? Kung hindi maganda ang loob ni Ate Andrea, hindi na sana niya tayo pinakawalan. Pinatay na niya sana tayo. Gamitin mo naman yung utak mo ate. Mabuting aswang si Ate Andrea. Hindi mo may itatanggi yun sa kanya kahit na anong gawin mo dahil mabuti talaga siyang nilalang. Oo na, kasalanan ko na. Palagi na lang ako may mali. Dahil ikaw naman talaga ang mali. Kaya ngayon sana ate magbago ka na. Pigilan mo na yung sarili mong mainggit sa iba ha. Wala namang magandang maidudulot yan sa'yo eh. Kinabukasan ay nakatingin sa salamin si Alex habang nakatulala sa kanyang itsura. May benda ang kanyang muka dahil sa sugat. Halos mapaiyak siya kapag iniisip na magkakaroon ng peklat ang iniingatan niyang muka. Umalis na pala si Ate Andrea. Bumalik na siya sa Maynila. Mabuti nga. Hindi ka man lang humingi ng tawad sa kanya. Bakit naman ako hihingi ng tawad sa kanya? Tingnan mo nga itong ginawa niya sa mukha ko. Habang buhay ko itong dadalhin. Ang pangit kasi na ugali mo ate. Buti nga hindi ka niya pinatay eh. Ito kasi mga duwende na yun eh. Di man lang ako tinulungan. Anong hindi? Tinulungan ka kaya nila. Binigyan ka nila ng mutya na magagamit mo sa pakikipaglaban. Pero hindi naman yung sapat para matalo si Andrea. May kapangyarihan sila pero hindi nila ako tinulungan. Ayaw lang talaga nila akong tulungan dahil sinira ko ang bahay nila. Ayaw nga kasi nilang mangialam sa away ng mga tao. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Magpasalamat ka na lang sa kanila at hindi ka nila pinarusahan. May naitayo na nga silang punso sa bahay ni Andrea oh. Sige, sirain mo ulit nang mamagana naman yung mga paa mo hanggang sa hindi ka na naman makatayo. Hindi na kita tutulungan. Bahala ka sa buhay mo. Sa tingin mo ba makakalabas pa ako ng ganito ang itsura ko? Di na! Wala na akong mukhang may iharap pa sa ibang tao! Napahinga na lang ng malalim si Alex. Wala naman kasi talaga siyang magagawa sa kalagayan niya. Mananatili na habang buhay ang peklat sa kanyang muka. Hinding-hindi rin niya makakalimutan ang babaeng may gawa nun sa kanya. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyan ng gumaling ang sugat niya sa kanyang muka. Pero ang peklat nito ay nanatili doon. Hiyang-hiya siya kapag siya ay lumalabas ng kanilang bahay. Simula noon ay nawalan na siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili hanggang sa mapagtanto na niya ang kanyang mga naging pagkakamali. Naisip niyang hindi pala siya dapat mainggit sa ibang tao dahil mas mahalaga pa rin ang puso, ang mabuting pag-uugali at kung paano makitungo sa kapwa. Kaya simula noon ay natuto na siyang maging mapagkumbaba. Natuto na siyang tanggapin at pahalagahan kung anong meron siya. Ate, si Ate Andrea oh. Oh, anong gusto mong gawin ko? Gusto ko lang naman sabihin sa'yo na bumalik na siya. Na baka gusto mong humingi ng tawad sa kanya. Wala na akong mukhang may haharap sa kanya. Tigilan mo na ako. Akala ko ba natuto ka na? E di humingi ka ng tawad sa kanya. Ang lalaki yan ang ginawa mo sa kanya. Alam ko. Pero mas malala naman ang ginawa niya sa akin. Tingnan mo nga oh. Oh, akala ko ba natanggap mo na yan? Tama na nga. Pasok na ako sa bahay. Tabi dyan, alis. Ate Andrea! Uy, Rans. Kumusta? Ayos lang naman po. Kayo po? Ayos lang naman din. Ano pong ginagawa niyo dito? Susunduin ko lang si nanay. Aalis din kami kaagad. Dadalhin ko na siya sa Maynila eh. Ay, siya nga pala. May gustong sabihin sa'yo si Ate Alex. Ano yun? Bakit ang bait niya pa rin sa akin? Dapat nga magalit siya kasi palagi ko siyang inaaway nun eh. Alex? Ayos ka lang ba? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa ginawa ko sa'yo nun. Patawarin mo sana ako kung marami ako nasabi na masasakit na salita laban sa'yo. Yan lang naman ang hinihintay ko eh. Ang humingi ka ng tawad at mapagtanto mong mali ang mga ginawa mo. Sana natuto ka na. Oo,
Maraming salamat Pasensya na rin kung kailangan kong sugatan yung mukha mo para matutunan mo ang pagkakamali mo. Ayos lang. Kung hindi kasi dahil dito, baka hanggang ngayon masama pa rin ang ugali ko. Mabuti naman at tuluyan ka nang nagbago. Natutuwa ako para sa'yo. Salamat, Andrea. May ibibigay ako sa'yo. Hintayin mo ako dito. Sige. Anong pakiramdam, ate? Ang gaan sa pakiramdam. Para ako nabunutan ng tinik. Ayan, magkaibigan na kayo. Kamusta na kaya yung mga duwende? Hindi ko rin alam, ate. Hindi ko sila pinapakialaman. Natatakot ako maparusahan. Alex, ito langis yan na pwedeng makatulong para mawala ang peklat sa mukha mo. Babalik na ulit ang ganda mo. Ha? Totoo ba? Pwedeng mawala ang peklat sa mukha ko? Oo, ipahid mo lang ang langis na yan. Mawawala ang peklat mo. Salamat sa'yo, Andrea. Walang anuman. Magkaibigan na tayo, Uy, ako rin. Sama nyo rin sa pagkakaibigan na yan, Oo, magkaibigan na tayo. Wala nang away at wala na ring inggitan. Mabuti naman. Sa susunod na balik ko dito sa baryo, dadalhan ko kayo ng maraming pasalubong. Naku, hindi na kailangan. Ano ka ba? Magkaibigan na tayo. Bawal na tumanggi. Napangiti si Alex dahil naisip niyang ang sarap pala ng pakiramdam ng may mabuting kaibigan. Kaya mula noon, naging mas matibay ang pagkakaibigan nila ni Alex at nangako siyang habang buhay na itatago ang sikreto nito.